Bago tayo magsimula sa ating istorya, gusto ko munang batiin ka. Saan ka man ngayon sa Pilipinas o kahit saang panig ng mundo, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood o nakikinig sa kwentong ito. Nakakatuwang isipin na sa bawat oras ng araw o gabi, may isang pusong handang makinig sa isang kwentong maaaring magpaiyat, magpakaba at magpaalala na sa likod ng tahimik na mukha ng tao, may mga laban pala siyang hindi ipinapakita kahit kanino. May mga tao talagang ipinanganak na tila pinagpala sa lahat ng bagay, sa pera, pangalan at pagkakataon. Pero kung may isang bagay na hindi kayang bilhin ng kayamanan, iyon ay kapayapaan ng isip at katiyakang totoo ang mga taong nasa paligid mo. Iyan ang dahan-dahang naunawaan ni Leandro Vergara. Sa edad na 38 taong gulang, si Leandro ay kilala sa mga negosyante sa Maynila, Tagaytay, at maging sa ilang lungsod sa ibang bansa bilang isang tahimik, ngulit napakatalinong milyonaryo. Hindi siya yung uri ng mayamang mahilig magpakita sa magazine, magpa-interview o magpasikat sa mga sosyal na pagtitipon. Mas gusto niyang manatili sa likod ng pangalan ng kanilang negosyo, ang Vergara Holdings, isang kumpanyang may mga hotel, lupa, cold storage facilities, at ilang logistics contracts na matagal nang pinagyaman ng kanilang angkan. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, kakaunti lamang ang totoong nakakaalam ng laman ng puso ni Leandro. 7 taon bago nagsimula ang kwentong ito, isang malalim na sugat ang iniwan sa kanya ng sariling tiwala. Noon, buo pang pananaw niya na kapag minahal mo ang pamilya, pagbubuksan mo sila ng pinto. Kapag pinagkatiwalaan mo ang mga taong malapit sa iyo, iingatan ka nila. Akala niya totoo iyon, hanggang sa isa-isang nabasag ang mga paniniwalang iyon. Namatay ang kanyang ina, si Doña Esperanza Vergara, dahil sa komplikasyon sa puso. 1 taon matapos ang libing, natuklasan ni Leandro na ang matagal na nilang katiwalang si Ernesto Rubianes ay paunti-unting naglilipat ng pera mula sa ilang dormant accounts ng kumpanya. Hindi iyon nagawa ni Ernesto ng mag-isa. Kasabwat pala nito ang dating kasintahan ni Leandro na si Samara Velez, isang elegante at mapang-akit na babae na halos ituring na ng lahat bilang ang magiging susunod na may bahay ng mansyon. Nalaman ni Leandro ang lahat nang minsang naabutan niyang magkausap sina Ernesto at Samara sa lumang veranda sa likod ng bahay. Konting tiis na lang, mahinang sabi noon ni Samara, akala'y walang ibang nakakarinig. Pag napapayag ko siyang lagdaan ng trust revision, wala nang makakapigil sa atin. Sigurado ka bang hindi siya naghihinala? Tanong ni Ernesto. Bahagyang natawa si Samara. Si Leandro, masyado siyang nagtitiwala sa mga mahal niya. Ang mga salitang iyon ang tila kumatay sa natitira pang kahinaan sa dibdib ni Leandro. Hindi siya sumigaw noon, hindi siya nagwala. Tahimik niyang ipinaimbestiga ang lahat. Tahimik din niyang pinahuli si Ernesto. At tahimik din niyang pinutol si Samara sa buhay niya na parang hindi ito minsang naging bahagi ng kanyang mga pangarap. Mula noon, nagbago siya. Naging mas mapagmasid, mas malamig, mas mahirap lapitan. Unti-unti rin siyang lumayo sa mga kamag-anak, lalo na sa mga nagsimulang magpakita ng sobrang interes sa kanyang kalagayan. Isa na rito ang pinsan niyang si Celestine Vergara, na simula nang namatay ang kanyang ina, ay palaging naroon sa mansyon, palaging may payo, palaging may suhestyong tila para sa ikabubuti ng pamilya. Ngunit sa likod nun, may kakaibang kinang sa mga mata na hindi magustuhan ni Leandro. Kaya nang magsimulang maging usap-usap sa loob ng pamilya na tila humihina na si Leandro at madalas nang hindi lumalabas ng bahay, hindi niya iyon itinama. Sa katunayan, siya mismo ang nagtanim ng kwentong iyon. Mas madaling makilala ang totoong tao kapag akala nila wala ng silbi. Minsang sinabi ni Leandro sa sarili habang nakatayo sa harap ng malaking salamin sa kanyang kwarto. Dahan-dahan niyang binuo ang glano. Hindi naman literal na magbubulag-bulagan sa lahat ng oras, ngunit sapat para paniwalaan ng mga tao sa mansyon at ng iilang kamag-anak na lumalala ang kanyang paningin. Naglagay siya ng limitadong ilaw sa ilang bahagi ng bahay, nagkunwaring nahihirapang magbasa at unti-unting ipinasa sa mga katiwala ang ilang gawaing dati siya mismo ang tumitingin. Ang iilan niyang abogado at personal doctor lang ang nakakaalam ng totoo. Pati ang driver niyang si Teban Lucero ay hindi niya lubos na isinama sa lihim.
Ang Vergara Mansion sa Tagaytay ang naging entablado ng lahat. Lumang mansyon iyon na pinarenovate ng ilang beses pero dala pa rin ng bigat ng kasaysayan. May mahabang hagda ng kahoy sa gitna, may malalaking bintanang tanawang bahagi ng lawa at may harding hindi man perpekto ay maingat na inaalagaan ng hardinerong si Milo Cardenas. Sa kusina naman ay naningibabaw ang presensya ni Garda Puno, isang kusinerang malakas tumawa, malakas magsalita at malakas din ng kutob sa mga taong hindi magpagkakatiwalaan. "Basta ako, Sir Leandro," sabi minsan ni Garda habang naghahain ng sabaw. May mga taong kahit hindi nagsasalita, may tunog ang kaluluwa at may mga tunog na hindi malinis. Hindi sumagot noon si Leandro. Bahagya lamang siyang ngumiti. Ang head maid naman ng mansyon ay si Belen Yutengsu, istrikta, maayos kumilos at halos walang puwang para sa pagkakamali. Mula umaga hanggang gabi ay para itong orasan sa eksaktong galaw. Ngunit sa ilalim ng tikas at tigas ng boses nito ay may pagod ding itinatago. Isang pagod na napapansin ni Leandro ngunit hindi niya pa inuunawa noon. At sa gitna ng mga taong iyon, darating ang isang dalagang hindi niya inaasahang magpapayanig muli sa matagal ng nakasaradong bahagi ng kanyang puso. Malayo sa ganda at lawak ng mansyon, sa isang maliik na baryo sa Bicol, nagluluksa noon ang pamilya Almario. Katatatos lamang ng 40 araw para kay Tomas Almario, ama ni Nerissa. Isa itong tahimik na lalaki, sanay magbanat ng buto at bihirang magreklamo kahit halos hindi na sapat ang kinikita sa pamamasada ng tricycle at mga sideline sa bukid. Nang atakihin ito ng puso isang madaling araw, hindi na itakbo agad sa ospital. Mabilis ang nangyari, parang kidlat. Isang gabi, naroon pa. Kinabukasan, abo na lamang ang iniwan sa maliit na urn na itinabi ni Lilia sa altar. Si Lilia, ang ina ni Nerissa, ay dati nang sakitin. Nang namatay si Tomas, lalo itong nanghina. Ang bunso nilang si Pia ay nag-aaral pa lamang noon ng senior high at muntik nang tumigil dahil sa kakulangan sa pamasahe at baon. Kaya sa simpleng hapag na may tuyong isda, kanin at malamig na sabaw, tahimik na nagsalita si Nerissa isang gabi. "Nay," sabi niya habang pinipisil ang baso ng tubig, "ako na po ang aalis." Napatingin sa kanya si Lilia. "Anong ibig mong sabihin, anak?" "Nay," mahinahon ngunit mairing sagot ni Nerissa, "mas ayokong makita kayong unti-unting nahihirapan dito. Si Pia kailangan makatapos. Kayo kailangan nyo ng gamot. Kung maghihintay pa tayo ng himala, baka wala nang maabutan." Napalunok si Pia at napayuko. "Ate, ako na lang ang titigil muna." "Wag na wag mong sasabihin yan," putol agad ni Nerissa. "Hindi namatay si tatay para lang ihinto natin lahat." Tahimik ang kubo pagkatapos nun. Tanging tunog ng kuliglig at hangin sa dingding ang maririnig. Kinabukasan, bago sumikat ng husto ang araw, nakita ni Nerissa ang lumang notebook ng kanyang ama sa tabi ng radyo. Binuklat niya iyon at nakita ang listahan ng mga bayarin, utang at mga pangarap na hindi natakos. Sa dulo ng isang pahina ay nakasulat ang simpleng pangungusap. Basta wag lang hihinto ang mga bata. Mahigpit niya iyong isinara. Doon niya tuluyang napagdesisyonang umalis. Hindi kagandahan ng dala niyang maleta papuntang Tagaytay. 2 pares ng damit, isang lumang tuwalya, ilang litrato ng pamilya at maliit na sobre ng dokumento. May halong hiya at takot ang bawat hakbang niya pagdating sa terminal. Hindi siya sanay lumuwas, hindi siya sanay sa lugar ng malamig ang hangin at tila lahat ng tao ay nagmamadali. Sa biyahe paakyat, napatanaw siya sa bintana ng bus. Habang papalayo ang pamilyar na tanawin, pakiramdam niya ay unti-unti ring humihiwalay sa kanya ang huling pagkakataong mamuhay ng payapa. Sa kanyang dibdib, naglalaban ng takot at pag-asa.
Pagdating niya sa Vergara Mansion, halos hindi siya makapaniwala sa laki ng bahay. Ang gate pa lang ay tila kaya ng lamunin ang buong kalsada ng baryo nila. Ang hardin ay maayos, ang daanan ay batong pinakintab, at ang mga bintana ng mansyon ay parang mga matang tahimik na sumusukat sa bawat dumarating. Binusan ni Teban ang gate ng sasakyan at tilulungan siyang ibaba ang maliit niyang bag. "Ikaw si Nerissa?" tanong nito. "Opo." "Tara, hinihintay ka na sa loob. Medyo istrikta si Ma'am Beren ha, huwag ka masyadong kabahan." Napapikit si Nerissa saglit. "Susubukan ko po." Pagpasok pa lang sa loob ay sinalubong siya ng malamig na sahig, mahinang amoy ng furniture polish at katahimikan parang bawal gambalain. Mula sa malayo ay narinig niya ang matigas na tikatik ng sapatos ni Belen. "Ikaw ba ang bagong aplikante?" tanong nito, tuwidang tayo. "Opo ma'am, ako po si Nerissa Almario." Tinignan siya ni Belen mula ulo hanggang taa. "Marunong ka bang sumunod sa oras?" "Opo." "Marunong ka bang tumahimik kapag hindi ikaw ang kinakausap?" "Opo." "Marunong ka bang magtrabaho kahit walang pumupuri sa'yo?" Sandaling napatigil si Nerissa, saka tumango. "Opo." Sa gilid, napangiti si Gaida habang may hawak na tray. Ay, mukhang pasado agad si bata. "Saka na tayo magpasado," malamig na sabi ni Belen. "Una, ipapaliwanag ko ang mga alituntunin sa bahay. Oras ng gising, oras ng linis, sino ang mauunang pagsilbihan, aling bahagi ng bahay ang bawal pasukin ng walang utos, at higit sa lahat, ang mahigpit na pag-iingat sa pangunahing amo ng bahay." Si Sir Leandro, sabi ni Belen, bahagyang bumaba ang tinig, ay may malubhang diferensya sa paningin. Ayaw niya ng kalat, ayaw niya ng maingay, at ayaw niya ng sinungaling. Kung may pagkakamali ka, aaminin mo agad. Maliwanag ba? "Opo ma'am," sagot ni Nerissa. Pero bago pa niya iyon lubos na proseso, ay isang malamig at pino ngunit matatag na boses ang narinig niya mula sa ikalawang palapag. "Belen?" Nahatay tila kusang tumigil. Napatingala si Nerissa. Naroon sa dulo ng hagdan si Leandro Vergara, nakasuot ng simpleng polo at madilim na pantalon, nakahawak ng bahagya sa railings. Hindi niya direktang ibinabaling ang tingin sa ibaba, ngunit may kakaibang tindig ang kanyang katawan, hindi mahina, hindi rin lubusang balisa. Parang isang lalaking piniling manatiling tahimik kahit kaya niyang sindakin ang buong silid. "Siya na po ang bagong maid, sir," sagot ni Belen. Sandaling natahimik si Leandro, pagkatapos ay nagsalita muli. "Ano ang pangalan mo?" Bahagyang kinabahan si Nerissa. "Nerissa po, sir." "Nerissa," ulit ni Leandro na tila sinusukat ang bigat ng pangalan. "Malayo ang pinanggalingan mo." "Opo, sir. Galing pa po akong Bicol." Tumanggo si Leandro kahit tila hindi naman ito tunay na nakatingin sa kanya. Kung naghahanap ka ng magaang na buhay, maling bahay ang pinasok mo. Pero kung marunong kang tumupad sa salita mo, mananatili ka rito. "Opo, sir," sagot niya bahagyang yumuko. "Belen, siguraduhin mong nakakakain siya ng maayos, ayokong may nahihimatay sa trabaho." Napatingin si Garda kay Nerissa at bahagyang tinaasan ito ng kilay na parang may ibig sabihin. Simantalang si Belen ay mabilis na tumanggo. "Opo, sir." Dahan-dahang umakyat muli si Leandro pabalik sa anino ng pasilyo. Tahimik si Nerissa matapos iyon, pero may kung anong kakaibang kumurot sa isip niya. May kakaiba sa pagkakasabi nito ng mga salita. May kakaiba rin sa tindig nito. Hindi iyon ang kilos ng isang taong lubos ng talunan ng karamdaman. Ngunit bagong salta lamang siya. Wala siyang karapatang magtanong. Sa hapon ding iyon, habang inaayos niya ang mga lumang linen sa storage room, may boses na sumingit mula sa pinto. "Mag-ingat ka rito." Paglingon niya, ay nakita niya ang isang babaeng naka-cream na damit. Maayos ang buhok, matalim ang mga mata, at halatang sanay mag-utos kahit hindi naman empleyado ng bahay. "Ako si Celestine," sabi nito. Pinsan ni Leandro. Magalang na yumuko si Nerissa. "Magandang hapon po." Lumapit si Celestine at dinampot ang isang puting punda.
Maraming dumaan na katulong dito. Yung iba, mabilis matuwa. Yung iba, mabilis mangarap. Sana alam mo ang lugar mo. Hindi agad sumagot si Nerissa. Nandito lang po ako para magtrabaho. Talaga ba? Matamis ang ngiti ni Celestine, ngunit malamig ang mga mata. Mabuti naman. Pagkaalis ng babae, bahagyang napahawak si Nerissa sa dibdib. Hindi niya maipaliwanag pero pakiramdam niya ay hindi simpleng babala ang iniwan nito. Para iyong pahapyaw na banta. Mula sa kusina, sumilip si Garda. Aba, kinamusta ka na pala ng reyna ng malamig na ngiti? Bulong nito. Napatingin si Nerissa. Ganon po ba talaga siya? Mas mabuti nang ikaw ang kusang makaalam, sagot ni Garda. Dito sa bahay na to, hindi lahat ng nakangiti mabait at hindi lahat ng tahimik mahina. Hindi na nakaimik si Nerissa. Kinagabihan, habang inaayos niya ang maliit na kwartong ibinigay sa kanya sa servant's wing, inilabas niya ang litrato ng pamilya nila at inilapag sa tabi ng higaan. Payak ang kwarto, may maliit na kama, kabinete na luma, at bintanang tanaw ang bahagi ng hardin. Ngunit para sa isang kagaya niyang galing sa pagod at pangamba, sapat na iyon para mapikit sandali. Bago siya humiga, mahina siyang bumulong sa sarili. Tatay, tulungan niyo po akong magtagal dito. Sa kabilang panig naman ng mansyon, sa loob ng madilim na silid-aklatan, tahimik na nakatayo si Leandro sa tabi ng bintana. Hindi siya bulag. Kita niya ang refleksyon ng buong silid sa salamin. Kita rin niya kanina ang simpleng saya ng mukha ng bagong maid nang sabihin ni Garda na may libreng pagkain ang mga tauhan sa hapag. Kita niya ang pag-iwas nitong sumagot ng pabalang kay Celestine. At higit sa lahat, nakita niya ang pagod na pilit nitong tinatago. Mula sa likod niya ay dumating si Milo. Sir, sabi ng hardinero, iyon na po ba yung bagong kasama? Oo, maikling tugon ni Leandro. Mukhang mabait. Tahimik si Leandro sandali bago sumagot. Hindi ko kailangan ng mabait, Milo. Kundi ano po? Ibinaling ni Leandro ang tingin sa madilim na hardin. Kailangan ko ng taong totoo. Bago tayo magsimula sa pagpapatuloy ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakatutok. I-comment mo naman kung taga saan ka. At anong oras ka nanonood o nakikinig ngayon? Mas masarap kasing magkwentuhan kapag alam nating may mga pusong sabay-sabay na bumabayahe sa iisang damdamin. May ilan na nasa bahay, may ilan na nasa biyahe, may ilan namang gising pa kahit malalim na ang gabi. Kaya tara, ituloy natin ang kwento ng mansyon puno ng lihim, pagsubok at mga damdaming unti-unti nang nagigising. Matapos ang unang gabi ni Nerissa Almario sa Vergara Mansion, hindi na muling naging magaan ang bawat araw ni Nerissa. Tama si Leandro nang sabihin nitong hindi iyon bahay para sa naghahanap ng magaang na buhay. Sa unang linggo pa lamang ay natikman na agad ni Nerissa ang hirap ng pagtatrabaho sa isang mansyon na tila buhay ang bawat sulok at may sariling ugali ang bawat taong nakatira roon. Gumigising siya ng 4:00 ng madaling araw upang tumulong sa kusina bago pa man sumikat ang araw. Pagkatapos noon ay aakyat siya para punasan ng mahahabang pasilyo, ayusin ang mga lumang kortina, palitan ng mga florera sa sala at tiyaking malinis ang paligid ng silid ng kanilang amo. Si Belen Uitingsu na istrikta sa lahat ng tauhan ay tila mas naging mapanuri pa kay Nerissa. Hindi porket tahimik ka maayos ka na. Sabi nito isang umaga habang sinusuri ang tiklop ng mga tuwalya. Sa bahay na to, isang maliit na mali, pwedeng lumaki. Opo, Ma'am Delen, mahinaong tugon ni Nerissa. Ulitin mo yung mga tiklop, hindi pantay. Kahit halatang maayos naman ang pagkakatiklop, pinili ni Nerissa na huwag nang sumagot. Dinampot niya ang mga tuwalya at muling inayos ang mga iyon sa mesa. Sa gilid, palihim na napailing si Garda habang nag-aayos ng tray ng almusal. Nang makalapit si Garda sa kanya sa kusina, mahina itong bumulong. Huwag mong masyadong dibdibin. Ganyan talaga si Belen kapag may gustong patunayan sa mga tao sa taas. Napatingin si Nerissa. Sa taas?
Bahagyang umusog si Garda at sumilip sa pinto bago sumagot. Hindi lang naman iisang palapag ang may taas sa bahay na to. Hindi na niya iyon tinanong pa, ngulit malinaw sa kanya na may ibig sabihin ng kusinera. Habang lumilipas ang mga araw, lalo ring lumalalim ang pagkakakilala niya sa mga tauhan ng mansyon. Si Milo Cardenas, ang hardinero, ay hindi pala ganoon katahimik kapag komportable na sa tao. Kapag umaga at nagdidilig ito ng rosa sa harap ng veranda, madalis siyang tawagin. "Neriza, tingnan mo to," minsang sabi ni Milo habang hawak ang isang bagong sibol na orchid. Akala ng iba, patay na to noong nakaraang buwan, pero tingnan mo, bumalik. Ngumiti si Neriza. "Parang tao rin po kapag inalagaan, bumabalik." "Kapag hindi tinuluyang sinira," sagot ni Milo at tila may malalim na pinaguhugutan ang mga mata nito. Si Teban Lucero naman ay kadalasang nasa garahe o nasa labas para sa mga inuutos ni Leandro. Pero tuwing gabi ay nag-iiwan ito ng maliliit na payo kay Neriza. "Huwag ka masyadong maglakad mag-isa sa silangang wing kapag hating gabi," sabi nito minsan. "Bakit po?" tanong ni Neriza. "Hindi dahil sa multo," sagot ni Teban na may mahinang ngiti, "kundi dahil sa mga buhay na mas nakakatakot pa kaysa sa multo." Hindi iyon nakatulong para gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit sa lahat ng bumubuo sa mansyon, ang pinakamahirap unawain para kay Neriza ay si Leandro Vergara. May mga pagkakataong buong araw ay hindi niya ito makikita. Mananatili lang ito sa silid-aklatan o sa pribadong kwarto sa ikalawang palapag. May mga oras namang ipapatawag siya ni Belen para magdala ng tsaa, gamot o mga dokumentong kailangang ilapag sa mesa. Sa mga sandaling iyon ay nararamdaman ni Neriza ang kakaibang presensya ng lalaki. Hindi ito maingay, hindi rin pala utos, pero bawat salita ay parang may timbang. Isang tanghali, habang inilalapag niya ang tasa ng tsaa sa mesa malapit sa bintana, biglang nagsalita si Leandro. "Ilang magkakapatid kayo?" Bahagyang nagulat si Neriza. "Dalawa lang po kami, sir." "Mas bata ang isa?" "Opo, si Pia po." Nanatiling nakaupo si Leandro, bahagyang nakaharap sa bintana, ang mga matay tila nakapako sa wala. "Nag-aaral pa?" "Opo, sir. Senior high po." Sandaling natahimik ang silid. "Siguraduhin mong makatapos siya," sabi ni Leandro. Hindi alam ni Neriza kung bakit, pero biglang kumirot ang kanyang dibdib. "Opo, sir. Iyon po talaga ang gusto ko." Hindi lahat ng pangarap kailangang malaki. Minsan, sapat nang may isang taong hindi mo hahayaang matulad sa hirap mo. Napayuko si Neriza. "Salamat po." Hindi na sumagot si Leandro, ngunit sa paglabas niya ng silid, matagal na naglaro sa isip ng boses ng amo, parang isang taong maraming gustong sabihin, ngunit pinipili lamang ang kakaunti. Samantala, mula sa malayo ay tahimik siyang pinagmamasdan ni Celestine Vergara. Isang hapon, pinatawag siya sa sunroom na bihirang gamitin. Pagpasok niya ay naroon si Celestine, nakaupo sa wicker chair habang umiinom ng tsaa. Sa tabi nito ay may babaeng hindi pa niya nakikilala, mapuki, matangkad at halatang sanay sa mamahaling damit. "Si Neriza po?" tanong ng babae. "Opo," sagot niya. Ngumiti si Celestine, ngunit gaya ng dati, malamig ang kanyang mga mata. "Neriza, ito si Odessa Marquez, kaibigan ko. Madalas siyang tumutulong sa amin sa ilang social functions." Magalang na yumuko si Neriza. "Magandang hapon ko." "Ang bait naman," sabi ni Odessa, sabay tingin kay Celestine. "Mahinin sa umpisa, hindi natin alam sa dulo." Hindi agad nakaimik si Neriza. Ramdam niyang siya ang paksa ng usapan kahit naroon siya sa harap nila. "Neriza?" Muling sagi ni Celestine. "Ikaw na raw ba ngayon ang madalas magdala ng pagkain at mga gamit ni Leandro sa taas?" "Opo, ma'am. Kapag inuutusan po ako ni Ma'am Belen." "Talaga?" Marahang humigop ng tsaa si Celestine. "Dapat marunong kang lumugar, dahil ang mga babaeng hindi marunong lumugar sa bahay na to, mabilis mawala." "Opo," mahinang sagot niya. "Pwede ka nang umalis." Paglabas niya sa sunroom, naramdaman ni Neriza na tila bumibigat lalo ang hangin sa mansyon. Hindi niya alam kung ano mismo ang problema sa kanya ni Celestine. Wala naman siyang ginagawa kundi ang magtrabaho. Ngulit habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman na parang may mga matang laging nag-aabang ng kanyang pagkakamali.
At hindi nga nagtagal, dumating ang mga pagsubok na tila sadyang inihanda para sa kanya. Lumipas ang ilang buwan. Dumating ang tag-ulan sa Tagaytay at kasabay noon ay mas bumigat ang trabaho sa mansyon. Maraming bisita ang dumarating para sa mga pulong sa negosyo ni Leandro. Kahit nagkukunwari itong may kapansanan sa paningin, hindi naman ibig sabihin ay tumigil ang mundo nito. May mga dokumentong dumarating, may mga tawag, may mga padalang kailangang asikasuin. At dahil nais ni Belen na maipakita sa lahat na kaya pa rin niyang panatilihing maayos ang bahay, halos doble ang ibinagsak niyang trabaho kay Nerissa. Nerissa, pagkatapos mong maglinis ng West Wing, akyatin mo ang attic. Utos ni Belen isang umaga. Ma'am, hindi pa po ako tapos sa guest rooms. May sagot ka? Agad di mo ko si Nerissa. Wala po. Pagkatapos ng attic, pakibaba ang mga lumang kahon ni Doña Esperanza. Gusto ni Sir Leandro na malinisan ng ilang gamit ng ina niya bago ang darating na anibersaryo. Opo. Mula umaga hanggang dapit hapon, halos hindi nakaupo si Nerissa. Ang attic pa naman ay punong-puno ng alikabok, lumang kabinete, kurtinang mabigat, at mga kahong puno ng alaala ng pamilyang Vergara. Habang isa-isang pinupunasan ng mga frame ng larawan, hindi niya mapigilang mapatingin sa isang lumang retrato ni Leandro kasama ang ina nito. Bata pa ito sa larawan ngunit seryoso na ang mga mata. Mahigpit pala siya kahit noon pa, bulong ni Nerissa sa sarili. Sa likod niya ay biglang may boses. Hindi siya laging ganyan. Napalingon siya at nakita si Melo na may dalang hagdanan. Ay Kuya Melo, nagulat po ako. Tinutulungan lang kita. Mukhang hindi ka napapabay ni Belen hanggat hindi mo nauubos ang laman ng attic. Napangiti ng kaunti si Nerissa. Ganun na nga po. Habang magkasabay nilang inaayos ang ilang kahon, napansin ni Melo ang isang lumang kahoy na baol. Sa silid ni Sir Lean dadalhin, sabi nito, mga gamit daw ng ina niya. Hinaplos ni Nerissa ang takip ng baol. Mahal niya po siguro talaga ang mama niya. Tahimik si Melo sandali bago sumagot. Iyon ang isang bagay na hindi kayang kunin sa kanya ng kahit sino. Pagsapit ng hapon ay bumuhos ang ulan ng malakas. Dumilim ang buong kalangitan at humampas ang malamig na hangin sa mga bintana ng mansyon. Dahil sa padami ng padaming utos ni Belen, hindi na halos napansin ni Nerissa na basa na pala ang laylayan ng kanyang uniforme mula sa pagtakbo sa pagitan ng mga koridor at ng likurang bahagi ng bahay. Bandang 7:00 ng gabi, habang nagsisimula pa lamang maghanda si Garda ng hapunan para sa iilang bisita kinaumagahan, biglang bumaba si Belen sa kusina. Nerissa, ay ma'am, idalhin mo ito sa kwarto ni Sir Leandro. Inilapag ni Belen sa mesa ang bagong plancha, ilang kasuotan na nakasabit sa hanger at isang kahon ng cufflinks. May mahalagang hapunan bukas. Gusto niyang mapiling maayos ang susuotin niya. Opo ma'am, bilisan, huwag mong paghihintayin. Kinuha ni Nerissa ang mga dala. Medyo nahirapan siya dahil mabigat ang plancha at may kalakihan ng garment bag. Habang paakyat sa hagdanan, lalong bumigat ang pakiramdam niya. Basa ang likod ng uniforme niya. Nanginginig siya sa lamig, ngunit mas nangingibabaw ang kaba kaysa sa ginaw. Pagdating niya sa tapat ng silid ni Leandro, bahagya siyang kumatok. Sir, ako po si Nerissa. Mula sa loob ay narinig niya ang tinig ng lalaki. Pumasok ka. Marahang bumukas ang pinto. Malaki at maayos ang silid ni Leandro. Madilim ang kulay ng kahoy, malinis ang mesa, at may hiwalay na dressing area sa gilid. Nakaupo si Leandro sa armchair malapit sa bintana. Nakasuot ng maluwag na puting polo habang nakaharap sa labas. Sa mahinang ilaw ng lampara, lalo itong nagmukhang malayo at hindi abot. Ilapag mo roon, sabi nito, sabay turo sa mesa malapit sa aparador. Nagtaka si Nerissa ng bahagya sa paraan ng pagturo nito, ngunit hindi niya iyon pinansin. Inilapag niya ang mga damit at plancha. Pagkatapos ay naramdaman niya ang malamig na dikit ng basang tela sa kanyang balat. Nanginginig na siya. May iba pa po ba kayong kailangan, sir? Tanong niya. Bahagyang lumingon si Leandro, ngunit hindi direkta sa kanya. Nabasa ka. Nagulat siya. Konti lang po. Hindi ka dapat manatiling ganyan, baka magkasakit ka. Mabilis siyang napalunok. May dala po akong ekstrang damit sa basket ng labada. Nasa may pinto lang po. Tahimik si Leandro ng ilang segundo. Magpalit ka. Nanlaki ang mata ni Nerissa. Dito po? May dressing area sa kanan. Hindi kita nakikita, Nerissa. Doon siya natigilan. Totoo nga pala.
bulag ang amo niya. Dahil sa lamig, pagod at pagmamadali, nanaig ang isip niyang praktikal kesa sa hiya. Kinuha niya ang maliit na telang bag na nakasabit sa basket at mabilis na pumasok sa dressing area. Ngunit dahil makipot iyon at basa ang suot niyang uniforme, kailangan niyang lumihis ng bahagya palabas upang maabot ang sabitan ng tuwalya sa gilid. Sa buong pag-aakalang hindi naman siya nakikita ni Leandro, agad niyang hinubad ang basang blouse saka ang paldang dumikit na sa kanyang hita dahil sa ulan. Nanginginig ang mga daliri niya habang pilit niyang isinusuot ang tuyong damit na dala. Hindi niya namamalayang bahagyang bumukas ang kurtinang naghihiwalay sa dressing area at sa mismong silid. Sa loob ng silid, nanigas si Leandro sa kanyang kinuupuan. Kita niya ang lahat. Kita niya ang payat ngunit marangal na katawan ng dalaga, walang bahid ng mali siya sa kilos, taning pagmamadali lamang at pagnanais na hindi mapahiya. Kita niya ang mga maninipis na galos sa kamay at braso nito, ang kupas na strap ng lumang pangilalim at ang higpit ng mga labi habang pilit na nilalabanan ang ginaw. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, si Leandro Vergara ang lalaking sanay sa kontrol, sanay sa pagtatago, sanay sa paglalamig, ay hindi malaman kung saan ibabaling ang sarili niyang mga mata. Bigla siyang tumikhim at mabilis na ibinaba ang tingin. May kumot sa tabi ng kama, mahinang sabi niya, halatang pilit ang pagiging kalmado. Gamitin mo muna. Natigilan si Nerissa. Hindi niya mawari kung bakit parang may kakaibang bigat ang boses ng lalaki. Maraming salamat po, sir. Mabilis niyang sinuot ang tuyong damit at kinuha ang kumot. Nang tuluyang siyang makalabas sa dressing area, tahimik pa rin si Leandro. Ngunit may kung anong nagbago sa himpapawid ng silid. Hindi iyon bastos, hindi rin iyon magaang, parang may manipis na salaming biglang nabitak sa pagitan nilang dalawa. Humakbang si Nerissa palapit sa pinto. Sir, ilalabas ko na po itong basang damit ko. Bago siya makalapit sa siradura, muling nagsalita si Leandro. Nerissa? Opo, sir? Pasensya ka na. Napakunot ang noon niya. Po? Hindi ko naisip na pagod at basang-basa ka na pala sa dami ng ipinagawa sa'yo. Sandaling hindi nakaimik si Nerissa. Sa lahat ng inaasahan niyang marinig sa isang amo, ang paghihingi ng paumanhin ang pinakahindi niya inaasahan. Ayos lang po, sir. Mahinang tugon niya. Ngunit sa loob-loob niya, biglang sumiklab ang isang tanong na hindi niya mapigilang isipin. Kung bulag nga si Leandro, bakit pakiramdam niyang nakita siya nito nang higit pa sa inaasahan niyang makita ng kahit sino? Bago tayo tuluyang sumabak sa susunod na mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka muli. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanunood o nakikinig ngayon. Nakakatuwang isipin na habang ang ilan ay nagpapahinga na, ang iba naman ay gising pa rin at handang damayan ng mga tauhan ng kwentong ito sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Kaya tara, ipagpatuloy natin ang kwento ni Nerissa at Leandro, isang kwentong unti-unting lilalamon ng lihim, paninira at mga katotohanang hindi na kayang itago habang buhay. Paglabas ni Nerissa sa silid ni Leandro noong gabing iyon, pakiramdam niya na may kung anong hindi maipaliwanag na naiwan sa loob ng kwartong iyon, kasama ng basang uniforme niya. Hindi siya makapakali. Magdamag siyang pabalik-balik sa isip sa paraan ng paghihingi ni Leandro. Walang bahid ng pagyayabang, walang kahalong pambabastos, ngunit mayroon iyong bigat na tila hindi kayang buhatin ng simpleng salitang pasensya ka na. At higit sa lahat, nanatili sa isip ni Nerissa ang pakiramdam na parang nakita siya ng lalaki sa isang paraang higit pa sa akala niyang posible. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, maaga na siyang bumangon at nagpunta sa kusina. Nandun na si Garda, abala sa paghihiwan ng gulay at paglalagay ng sabaw sa malaking kaserola. Agad nitong napansin ang pamumutla ni Nerissa. "Oh, bakit mukha kang hindi natulog?" Tanong ni Garda habang hindi iniaalis ang tingin sa kutsilyong hawak. "Wala naman po," sagot ni Nerissa sabay kuha ng tray. "Wala raw,"
Bulong ni Garda. Sa bahay na to kapag sinabing walang nangyari, ibig sabihin may malaking nangyari. Napatingin si Nerissa, saka bahagyang napangiti kahit pagod. Ganal po ba talaga kayong magsalita? Mas okay na yung magsalita ng diretso kaysa mabulag sa mga paligoy-ligoy. Sagot ni Garda, saka biglang natigilan. Ay, hindi ko sinasadya. Napayuko si Nerissa. Ayos lang po. Ngulit pareho silang natahimik, sapagkat kahit hindi nila tahasang pinag-uusapan si Leandro, pareho nilang alam na umiikot doon ang kanilang mga isip. Mula sa kabilang pinto ay pumasok si Belen, bitbit ang listahan ng mga gawain. Nerissa, malamig nitong sabi, pagkatapos mong dalhin ang almusal sa study room, pakilinisan ng guest lounge. Mamayang hapon ay may darating na auditor at abogado ni Sir. Auditor at abogado po? Usisa ni Garda. Bahagyang pinaningkitan siya ni Belen. Hindi ikaw ang tinatanong. Tahimik lamang si Garda ngunit halatang hindi natuwa. Sa loob naman ni Nerissa ay may bahagyang kaba na sumibol. Hindi niya alam kung bakit pero sa mansyong iyon, ang mga biglaang pagdating ng mga importanteng tao ay bihirang magdala ng katahimikan. Nang dalhin niya ang almusal ni Leandro sa study room, mas pinili niyang huwag itong tignan ng matagal. Ilapag, yumuko, alis. Iyon sana ang plano niya. Ngulit bago pa siya tuluyang magalabas, narinig niya ang tinig ng lalaki. Nerissa? Agad siyang huminto. Opo, sir? Hindi ka nilagnat? Hindi naman po. Tahimik si Leandro saglit. Pagkatapos ay marahan nitong inilapag ang hawak na tasa. Mabuti. Iyon lang, walang dagdag. Ngunit sapat na iyon para lalong magulo ang isip ni Nerissa. Habang naglilinis siya ng guest lounge ng tanghaliang iyon, narinig niya ang tunog ng sasakyang pumasok sa mansyon. Mula sa malayong bintana, ay nakita niya si Teban na sumasalubong sa dalawang bisita. Isang roon ang lalaking may salaming manipis at dalang leather case, malamang abogado. Ang isa naman ay nasa huling bahagi ng 40. Tuwid ang tayo at may mukhang sanay sumuri ng bawat bagay na madaanan. Maya-maya pa'y nakita niyang mula sa hagdanan ay bumaba si Celestine, nakabihis ng elegante na parabang matagal na nitong hinihintay ang dalawang panauhin. Pagdaan ni Garda sa lounge ay agad niya itong hinila ng kaunti. Sino po sila? Mahinang tanong ni Nerissa. Sumilip si Garda sa bintana. Mukhang dumating na ang kinaiinisan ko. Ha? Yung lalaking nakaabungkot, si Dario Singson. Abogado raw ng pamilya pero mas mukha pang ahas kung umasta. Yung isa, si Rufino Altares, auditor kuno. Bahagyang bumaba ang boses ni Garda. Kapag andyan ang dalawang yan at kasabay pa si Celestine, hindi simpleng usapan ng pakay. Lalong kumabog ang dibdib ni Nerissa. Hindi nagtagal, ipinatawag lahat ng pangunahing tauhan ng bahay upang ipaalam ni Belen ang bagong schedule ng pag-aasikaso para sa mga bisita. Habang isa-isang binabanggit ang mga gawain, napansin ni Nerissa na panay ang sulyat ni Celestine sa kanya. Hindi lantaran, ngulit sapat para maramdaman niya ang malamig na tingin nito. At hindi nga nagtagal, nagsimula na ang tahasang paninira. Kinagabihan, habang naghuhugas siya ng mga baso sa pantry, may narinig siyang dalawang katulong na pabulong mag-usap sa likuran. Siya raw yung madalas sa kwarto ni Sir. Talaga? Ang bilis naman. Sabi ni Ma'am Celestine, hindi raw ordinaryo ang pag-aalaga nun. Baka may ibang pakay. Nanigas si Nerissa sa kinatatayuan niya. Hindi niya nilingon ang dalawa. Hindi siya nagsalita. Ngunit ramdam niya ang init na gumapang mula sa leeg hanggang pisngi. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Gusto niyang sabihing wala siyang ginagawang masama. Pero sa bahay na iyon, alam niyang ang pagtatalo ay maaaring magmukhang pag-aamin sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Paglabas niya ng pantry, ay nasalubong niya si Belen. Bakit namumula ang mukha mo? Tanong nito. Wala po. Kung may problema ka, ayusin mo. Huwag mong dinadala sa trabaho. Opo. Matigas ang tingin ni Belen, pero sa isang iglap ay tila may pag-aalinlangan na dumaan sa mga mata nito. Gayunman, mabilis din iyong nawala. Sa mga sumunod na araw, lalong dumalas ang pailalim na bulong sa kanyang likuran. Kapag daraan siya, may mga titig na sumusukat sa kanya.
May mga biglaang katahimikan sa kusina. Minsan, pagpasok niya sa laundry room ay natagpuan niyang nakalapag sa mesa ang panyo ni Leandro na tila sadyang iniwan doon para makita ng iba. Hindi siya tanga. Alam niyang may gustong magmukha siyang malapit sa amo sa paraang marumi. At sa gitna ng mga paninirang iyon, mas lalong nanahimik si Nerissa. Sa halip na lumaban sa salita, ibinuhos niya ang sarili sa trabaho. Kung dati maingat siya, lalo pa siyang naging maingat. Kung dati tahimik siya, lalo pa siyang naging tahimik. Sapagkat sa isip niya, mas mahalaga ang pamilya niya kaysa sa pride. Bawat araw na lumilipas ay katumbas ng perang na ipapadala niya sa Bicol. Bawat pagtitiis ay katumbas ng gamot ng kanyang ina at ng matrikula ni Pia. Minsang gabi, habang kausap niya sa telepono ang kapatid, napaupo siya sa gilid ng kama sa maliit niyang kwarto. "Ate," masiglang sabi ni Pia sa kabilang linya, "naibigay na ni nanay ang down payment sa check-up. Sabi ng doktor, baka pwede na siyang maisingit sa mas maayos na gamutan kapag may dagdag pa." Napakpit si Nerissa. "Talaga?" "Oo. Ate, salamat. Huwag mo muna akong pasalamatan," sagot niya, pinipigilan ng panginginig ng boses. "Basta mag-aral ka lang ng mabuti, huwag kang mag-aalala dito." "Ate, ikaw, kumusta ka ba talaga?" Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay pinilit ngumiti kahit hindi naman siya nakikita. "Ayos lang ako. Malaki ang bahay, marami lang talagang trabaho." Hindi na siya nagsabi pa. Hindi niya kayang ipasa sa kapatid niya ang bigat ng pangaaping tinitiis niya sa mansyon. Ngunit ang hindi niya alam, habang siya'y tahimik na nagtitiis, si Leandro ay hindi bulag sa nangyayari sa paligid. Isang gabi, pinatawag siya nito sa silid-aklatan. Pagpasok niya ay naroon si Leandro sa tabi ng mesa, may hawak na isang folder. Nasa sulok naman si Milo, kunwaring may inaayos na paso malapit sa bintana. "Pinatawag niyo po ako, sir?" tanong ni Nerissa. "Oo, ilagay mo rito ang mga papeles na ipinadala mula sa accounting." Inilapag niya ang folder sa mesa. Nang iaabot niya ang huling papel, biglang nagsalita si Leandro. "May problema ba sa bahay?" Hindi siya agad nakasagot. "Wala naman po, sir." "Hindi kita tinanong kung wala. Tinanong kita kung may problema." Napayuko si Nerissa. "Ayoko pong magreklamo." "Tinanong ba kita kung gusto mong magreklamo?" Doon siya tuluyang napatigil. Hindi galit ang boses ni Leandro, ngunit matalim. Huminga siya ng malalim. May mga nagsasalita lang po." "Tungkol saan?" Mas lalo siyang nahiya. "Hindi mahalaga, sir." Biglang sumingit si Milo sa sulok. "Sir, kung ako ang tatanungin, matagal nang may mga chismis sa kusina at laundry area." Nangagla ang mata ni Nerissa. "Kuya Milo!" "Hindi kita isusumbong," mahinahong sabi ni Milo. "Pero hindi ka rin pwedeng hayaang maubos." Tahimik ang silid. Ipinatong ni Leandro ang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa. May pinanggagalingang ang mga chismis. Walang sumagot. Pagkaraan ng ilang segundo ay marahan niyang sinabi, "At madalas ang mga taong malakas magpakalat ng marumi, sila ang may maruming balak." Hindi man direkta, ngunit malinaw kay Nerissa kung sino ang tinutukoy nito. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmatsyaga si Nerissa. Hindi dahil gusto niyang makialam, kundi dahil pakiramdam niya ang masasamang titig at bulong sa kanya ay bahagi lamang ng mas malaking bagay. Napansin niyang tuwing dumarating si Dario Singson, ay palaging may pribadong usapan ito sina Celestine at si Rufino. Minsan ay sa veranda, minsan naman ay sa lumang silid-aklatan sa silangang wing, ang bahaging bihirang puntahan ng ibang tauhan. Isang hapon, inutusan siya ni Belen na magdala ng tsaa sa library wing. Pagdating niya roon, ay sarado ang pinto, ngunit bahagyang nakaawang ang isa sa lumang bintana sa gilid. Hindi niya intensyong makinig. Ilalapag lang sana niya ang tray at aalis. Ngunit nang rinig niya ang pangalan ni Leandro, bigla siyang natigilan. Hindi pwedeng tatagalin pa. Malamig na boses ni Celestine ang unang narinig niya. Habang nagpapanggap siyang mahina, dapat mas mapabilis natin. Sumunod ang boses ni Dario. "May draft na ako ng deed transfer at special authority. Kapag napirmahan niya iyon, pwede na nating galawin ng ilang ari-arian." "At sigurado kang hindi niya mababasa?" tanong ni Rufino. Bahagyang natawa si Dario. Kung totoo mang halos wala na siyang makita, hindi. At kung sakaling may kutob siya, andyan naman tayo para sabihin para rin sa proteksyon niya. "Paano naman yung maid?" tanong ni Celestine. Masyado nang napapansin ni Leandro.
Mas madali yun, sagot ni Dario. Sirain mo lang ang pangalan. Kapag ang tingin ng lahat sa kanya ay mang-aakit at oportunista, wala nang maniniwala sa anumang sasabihin niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Nerissa. Nanigas ang mga daliri ng nakahawak sa tray. Sa isang iglap, nagkabuo-buo sa isip niya ang lahat. Ang chismis, ang mga tingin, ang biglang paglapit ni Rufino at Dario, ang malamig na kilos ni Celestine. Hindi lang pala ito simpleng paninira, isa siyang hadlang sa mas malaking balak. Dahan-dahan siyang umurong para hindi marinig, ngulit sa kanyang pagatras ay bahagyang kumalansing ang kutsarita sa tray. Biglang natahimik sa loob. Nanlaki ang mata ni Nerissa. May tao ba sa labas? Tanong ni Rufino. Mabilis na pinulot ni Nerissa ang sarili at naglakad palayo, nanginginig ang tuhod. Hindi siya tumakbo para hindi mahalata, ngunit sa bawat hakbang ay parang sasabog ang dibdib niya. Nang makalayo siya sa library wing, sumandal siya sa malamig na pader ng koridor at napahawak sa bibig para pigilan ang paghinga. Hindi niya alam kung ano ang unang dapat katakutan, ang katotohanang gusto nilang dayain si Leandro o ang katotohanang handa silang wasakin ng pangalan niya para lamang maisakatuparan yun. Kinagabihan, hindi siya makapali. Pabalik-balik siya sa pasilyo malapit sa study room ni Leandro. Dapat pa niyang sabihin, paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung isipin nitong gawa-gawa lang iyon ng isang katulong na nadadamay sa chismis? Pero kung mananahimik siya, baka tuluyan ng mabiktima ang lalaki. Sa huli nanaig ang konsensya niya. Mahina siyang kumatok sa pinto ng study room. "Sir, ako po si Nerissa." Mula sa loob ay narinig niya ang kalmadong boses ni Leandro. "Pumasok ka." Pagpasok niya ay nakita niyang nakaupo si Leandro sa harap ng mesa. Tila kanina pang naghihintay. Nandun din si Milo sa malayo, pero nang magtama ang tingin nila ay tahimik itong lumabas at isinara ang pinto. "Ano yun?" tanong ni Leandro. Nilunok ni Nerissa ang kaba. "Sir, may narinig po ako." "Kanino?" "Kay Ma'am Celestine, kay Attorney Dario, at kay Mr. Rufino. May balak po silang ipapirma sa inyo ng mga papeles na hindi niyo po mababasa. Tapos, sinisira po nila ang pangalan ko para wala raw maniwala sa akin." Matagal na katahimikan ng sumunod. Inasahan ni Nerissa ang gulat, galit o pagtanggi. Ngunit ang nangyari ay kabaliktaran. Dahan-dahan tumayo si Leandro. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makilala ito, tuwirang tumingin ng lalaki sa kanyang mga mata. Nanlamig ang doong katawan ni Nerissa. "Sir," mahinang niyang sabi, halos paatras. Wala nang ulap, wala nang pagkaligaw sa direksyon ng tingin, wala nang bakas ng panghiina. Malinaw, diretso, gising na gising. "Pasensya ka na." Mababa ngulit matatag sabi ni Leandro. "Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. Hindi ako bulag." Parang binugyas ang kisiman ni Nerissa sa narinig. "Ano po?" Lumapit si Leandro ng dahan-dahan, wari ayaw siyang sindakin. "Lahat ng yun, palabas. Ginawa ko para malaman kung sino ang tapat at sino ang gustong agawin ng lahat sa akin." Napatitig lamang si Nerissa, hindi agad makahinga. "Alam kong malaking kasinungalingan ito at wala kang obligasyong patawarin ako. Pero sa lahat ng dumating sa bahay na ito, ikaw lang ang handang sabihin ng totoo kahit maaaring mawalan ka ng trabaho." Nangingililid ang luha sa gilid ng mata ni Nerissa, hindi dahil sa hiya, kundi sa bigat ng lahat ng biglang nag-iba. "Kaya po niyo ako nakita noon," bulong ni Nerissa. Napayuko si Leandro. Oo, napaiwas siya ng tingin, ngunit hindi dahil sa galit lamang, kundi dahil sa isang iglap, bumalik sa alaala niya ang gabing iyon. Ang basang uniforme, ang kumot, ang boses nitong pigil. "Hindi kita binastos," agad na sabi ni Leandro, na tila nabasa ang tumatakbo sa isip niya. At simula noong gabing iyon, mas lalo kong napatunayang mali ang tingin ng mga taong gustong dungisan ka. Napapikit si Nerissa. Masakit ang nalaman niyang niloko siya. Ngunit mas mabigat ang katotohanang sa gitna ng lahat, si Leandro pala ang unang naniwala sa kanya. Pagdilat niya, bahagyang nagbago ang mukha ni Leandro. Nawala ang paghingi ng tawad at napalitan ng matigas na pasya. "Hindi pa tayo gagalaw ng padalos-dalos," sabi niya. "Pero mula na yun, hindi ka na nag-iisa rito, Nerissa."
At sa gabing iyon, sa loob ng study room na minsang puno lamang ng distansya sa pagitan nila, unang nabuo ang isang lihim na samahan. Hindi ng amo at katulong, kundi ng dalawang taong parehong pagod ng lokohin at parehong handang lumaban para sa katotohanan. Bago tayo magpatuloy sa mas matinding bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muli. I-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood o nakikinig ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng bansa at mundo, may mga pusong sabay-sabay na humihinga sa kaba, galit at pag-asa ng kwentong ito. Kaya kung handa ka na, samahan mo uli ako sa pagpapatuloy ng laban ni Nerissa at Leandro. Dahil sa puntong ito, hindi na lang ito laban para sa pangalan, kundi laban para sa dignidad, katotohanan at kinabukasang pilit inaagaw ng mga mapagsamantala. Matapos ang gabing umamin si Leandro kay Nerissa na hindi siya totoong bulag, tuluyang nag-iba ang takbo ng mga araw sa loob ng Vergara Mansion. Hindi na ganoon kasimple ang bawat tingin, bawat kilos at bawat utos na umiikot sa bahay. Kung dati ay takot at pagdududa ang nangingibabaw sa puso ni Nerissa, ngayon ay napalitan iyon ng mabigat na responsibilidad. Hindi pa rin niya lubos na matanggap na ang lalaking matagal niyang pinagsiserbisyuhan bilang isang tila mahina at bulag na amo ay sa totoo'y matalas ang paningin at matagal nang nagmamatsyag sa lahat. Ngunit sa kabila ng bahagyang sakit na dulot ng pagsisinungaling nito, hindi niya maikakaila na mas malinaw na ngayon sa kanya ang kabuuan ng laban. At hindi siya umatras. Kinabukasan matapos ang pag-aamin ni Leandro, muli siyang ipinatawag nito sa study room. Ngayong wala nang pagtatago sa pagitan nila kapag sila na lamang ang magkasama. Pagpasok ni Nerissa, nakita niyang naroon si Milo sa tabi ng aparador at si Teban sa malapit sa bintana. Nasa gitna naman si Leandro, nakatayo sa harap ng mesa, habang nakalatag ang ilang papeles, mapa ng mga ari-arian at maliit na recorder. "Umupo ka," sabi ni Leandro. Bahagyang nag-alinlangan si Nerissa. "Sir, ayos lang po kahit tumayo ako." "Hindi ito utos para sa katulong," sagot ni Leandro. Diretso ang tingin sa kanya. At simula noong gabing iyon, mas lalo kong napatunayang mali ang tingin ng mga taong gustong dungisan ka. Dahan-dahang umupo si Nerissa. Sa loob niya ay may kung anong bahagyang kumirot. Hindi siya sanay na ituring na mahalaga sa isang usapin, lalo na sa mundong laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang lugar. Si Teban ang unang nagsalita. "Sir, base sa schedule ni Attorney Dario, may pinaplano silang pagpupulong sa susunod na linggo. Sinasabi nilang para sa protection ng assets niyo sakaling lumala ang kondisyon niyo." Napangiti si Leandro, ngunit malamig ang kanyang anyo. "Protection ko o protection ng bulsa nila?" "Pareho raw, sir," biro ni Milo, ngunit halatang may galit ang boses. Sa mesa, maingat na itinuro ni Leandro ang ilang dokumento. May mga property transfers dito na matagal nang gustong galawin ni Celestine. Ilang buwan na nilang dahan-dahang tinatarget ang mga papeles ng trust. Ang problema, hindi sapat ang kutob. Kailangan ko ng ebidensya na hindi nila matataasan. Tahimik na nakinig si Nerissa. "Sir," maingat na sabi niya, "ano pong gusto niyong gawin ko?" Tumingin sa kanya si Leandro ng buong seryoso. "Hindi kita pipilitan. Delikado ito." "Kung hindi po ako kikilos, lalo silang lalakas," sagot niya. "At kung ako rin lang ang sisirain nila, mas mabuti nang masira akong lumaban kaysa manahimik." Bahagyang gumalawang panga ni Leandro, tila pinipigilan ng damdaming gustong sumingit sa pagitan ng kanyang pagiging maingat at ng paghanga sa dalaga. "Mula ngayon," sabi niya, "ituturo ko sa iyo ang mga bagay na dapat mong malaman. Hindi ka pwedeng basta utusan lang ng walang alam. Kung haharap ka sa kanila, kailangan mas nauunawaan mo ang laban." At doon nagsimula ang mga linggong hindi kailanmang inaasahan ni Nerissa.
Sa mga oras na abala ang ibang tao sa mansyon o kunwari nagpapahinga si Leandro bilang mahina at may diferensya sa paningin, palihim nitong tinuturuan si Nerissa sa study room. Paano magbasa ng simpleng financial summaries? Paano kilalanin ang kahina-hinalang galaw sa bank records? Paano umunawa ng title transfers at special authority letters? Noong unay naninikip ang ulo ni Nerissa sa dami ng terminong hindi niya pamilyar, gulit hindi siya sumusuko. Hindi mo kailangan maging abogado para makita ang panluloko, sabi minsan ni Leandro habang itinuturo ang isang pahina. Kailangan mo lang matutong magtanong kung bakit may pirma, bakit may petsa, at bakit minamadali. Napayuko si Nerissa at muling binasa ang dokumento. Ibig sabihin po, kapag masyadong pinapabilis ang pagpirma, may gustong itago? Madaling utuin ang taong nininerbiyos, tugon ni Leandro, at mas madaling utuin ang akala nilang hindi nakakakita. Sa bawat lihim na pag-aaral nila, unti-unting nagbabago rin ang tingin ni Nerissa sa sarili niya. Hindi na lamang siya ang dalagang tahimik na galing Bicol na napilitang maging maid para sa pamilya. Unti-unti niyang naramdamang kaya rin pala niyang makaunawa sa mga bagay na dati para lang sa mayayaman at edukado, na ang isip kapag tinuruan at pinaniwalaan pwedeng lumawak. Ngulit habang lumalakas si Nerissa, lalo ring umiigting ang kasamaan ni na Celestine. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng silverware sa pantry, pumasok si Odessa Marquez at sinadya siyang lapitan. "Ay, nandito ka pala," tamis nitong sabi. "Ikaw nga yung paborito ngayon, hindi ba?" "Hindi ko po alam ang ibig niyong sabihin," sagot ni Nerissa ng hinahon. Napangiti si Odessa. "Huwag ka nang magpanggap. Alam kong madalas ka sa taas. Alam kong lagi kang pinapatawag." Lumapit pa ito ng kaunti. Hindi lahat ng bahay ay pinapayagan ng katulong na umakyat sa antas na hindi sa kanya. Hindi sumagot si Nerissa. Inilapag niya ang kutsara at ipinagpatuloy ang ginagawa. "Ang tahimik mo talaga, pero ang mga babaeng tahimik ang madalas mapanganib." Doon na siya tumingalaw. Mas mapanganib po ang mga taong naningiti sa harap, pero naninira sa likod. Sandaling natigilan si Odessa, ngulit bago pa ito makasagot, narinig nila ang matigas na yabag ni Belen sa labas. Agad na umalis ang babae na parang walang nangyari. Pagkapihit ng pinto, napansin ni Nerissa na naroon si Belen. Tahimik lamang ito, ngunit hindi malinaw kung gaano karami ang narinig. "Tapusin mo yan," malamig na sabi. "Opo, ma'am." Pagkaalis ni Belen ay hindi pa rin mapakali si Nerissa. May kung anong kakaiba sa tingin nito, parang may gusto itong sabihin, ngulit piniling lunukin. Dumating ang araw ng malaking pagpupulong. Maaga pa lamang ay iba na ang kilos ng mansyon. Mas maingay na ang yabag sa pasilyo, mas formal ang bihis ng mga tauhan. Dumating si Rufino Altares na may bitbit na black briefcase. Dumating din si Dario Singson na may mga dokumentong tila inihanda na noon pa. Sa sala ay naroon na rin ang dalawang board members ng kumpanya, sina Victor Malvar, isang matandang consultant ng pamilya, at sina Luz Viminda Chua, na matagal nang may kinalaman sa financial oversight ng mga negosyo ng Vergara. Sa itaas ng hagdanan, tahimik na pinagmamasdan ni Nerissa ang lahat bago siya lumapit kay Leandro sa pribadong koridor. "Handa na po ba kayo?" Mahinang tanong. Nakasuot si Leandro ng madilim na suit, hawak ang tungkad na bahagi ng kanyang pagpapanggap. "Matagal na akong handa. Ang tanong ay sila. Handa ba silang mahuli?" Bago sila bumaba, inilabas ni Teban sa maliit na leather pouch ang flash drive at recorder. "Nasa loob na po lahat, sir," sabi nito. Voice recording mula sa silangang library wing, pati CCTV footage sa hallway at old records room. Tumango si Milo mula sa likod. "At yung duplicate ng bank movement summary, nasa envelope na. Hindi na nila masasabi na gawa-gawa lang." Huminga ng malalim si Nerissa. "Sir, kapag nagsimula na po ito, wala nang atrasan." Tumingin si Leandro sa kanya. Noon pa man, wala na talagang atrasan.
Pagpasok nila sa malaking receiving hall, agad nang nagbago ang mga mukha ng mga naroon. Si Leandro ay muling nagkunwaring hirap sa paglakad, maingat na umaalay si Nerissa sa kanyang braso. Sa gilid ay halatang hindi natuwa si Celestine sa eksenang iyon, ngunit mabilis itong nagpakunwaring concern. "Leandro," sabi niya, matamis ang boses, "huwag mo nang pilitin ang sarili mo kung nahihirapan ka." "Mas nahihirapan ako kapag hindi ko alam ang mga ipinapapirma sa akin," sagot ni Leandro, na kunwari malabo pa rin ang tingin. Bahagyang nagkatinginan sina Dario at Rufino. Nang makaupo ang lahat, nagsimula si Dario sa mahabang paliwanag tungkol sa protection ng assets, sa pag-aayos ng ilang papeles at sa paglilipat ng ilang authority sa mas maaasahang kamay habang umano'y hindi maganda ang kalagayan ni Leandro. Habang nagsasalita ito, tahimik lamang si Nerissa sa gilid, bitbit ang tray ng tubig at kape, ngunit bawat salita ay malinaw niyang inuunawa. "Kung pipirmahan mo ito, Leandro," sabi ni Celestine habang inaabot ang dokumento, "masisiguro nating walang mga abuso sa sitwasyon mo." Sa puntong iyon, maingat na ipinatong ni Dario ang deed transfer sa harap ni Leandro. Simpleng formalities lang ito. Bahagyang yumuko si Leandro, kunwari ay hirap mabasa. Sa gilid, humigpit ang hawak ni Nerissa sa tray. Sandaling natahimik ang lahat. Pagkatapos ay nagsalita si Leandro, mababa ang boses. "Simpleng formalities?" "Oo," mabilis na sagot ni Dario, "routine protection." "Anong poprotektahan ito?" tanong ni Leandro. "Ang pangalan mo, ang negosyo mo, ang kinabukasan ng kumpanya." Dahan-dahang itinaas ni Leandro ang ulo, at sa isang iglap, ibinaba niya ang tungkod sa sahig. Tumayo siya ng tuwid. Hindi na niya kunwaring hinahanap ang direksyon, hindi na rin siyang nagkunwaring malabo ang tingin. Sa unang pagkakataon sa harap ng lahat, malinaw at direkta niyang tinignan si Celestine, si Dario at si Rufino. "Talaga bang iyan ang poprotektahan nito?" tanong niya ulit, ngayoy ay malamig at matalim na ang boses. Namutla si Celestine. "Leandro?" Nanigas si Dario. "Anong ibig mong sabihin nito?" Ang sumunod na mga segundo ay tila tumigil ang oras sa buong bulwagan. "Ang ibig sabihin nito," sabi ni Leandro, "ay sawang-sawa na akong tratuhin ninyong biktima ng sarili kong katahimikan." At bago pa makabawi ang iba, sumenyas siya kay Teban. Lumapit si Teban at inilapag sa mesa ang recorder at envelope. Kasunod nito ay si Milo, dala ang folder ng bank summaries at printed screenshots ng CCTV records. Sa kabilang dulo naman ay tumayo si Luz Viminda Chua, tila noon pa nagdududa at ngayoy handa ng pakinggan ang buong katotohanan. "Ano ito?" pilit na matapang na tanong ni Rufino. "Ebidensya po," sagot ni Nerissa bago pa man magsalita ang iba. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Humakbang siya palapit sa mesa kahit kumakabog ang dibdib niya. "Ebidensya po ng sabwatan ninyo. Ebidensya ng balak niyong dayain si Leandro. Ebidensya rin ng paninirang ginawa niyo sa akin kaya wala nang maniniwala kapag nagsalita ako." "Tama na ang kaartehan mo," sigaw ni Celestine. "Isa ka lang katulong." Doon tuluyang sumiklab ang katahimikang matagal nang pinipilin ni Nerissa. "Katulong po ako, oo. Pero hindi ako magnanakaw, hindi ako sinungaling, at lalong hindi ako papayag na gamitin ninyo ang kahinaan ng iba para magnakaw ng hindi sa inyo." Sa puntong iyon, pinatugtog ni Teban ang recording. Umalingaw-ngaw sa hall ang mga boses ni na Celestine, Dario at Rufino. Malinaw, walang putol at walang kawala. Ang usapan nila sa silangang library wing, ang plano nilang ipapirma sa Leandro ang mga papeles, ang pagsira ng pangalan ni Nerissa bilang bahagi ng kanilang taktika. Isa-isa ay nagbago ang kulay ng mukha ng mga naroon. "Patayin mo yan," sigaw ni Dario. Ngunit huli na, bago pa man ito makalapit sa recorder, nagsalita ng isang mabigat at naninginig na tinig mula sa pintuan. "Tama na." Lahat ay napalingon. Naroon si Don Sabino Vergara, ang matandang tiyuhin ni Leandro at tagapangasiwa ng Family Trust. Hindi inaasahan ng marami ang pagdating nito,
Ngunit alam na pala ni Leandro na darating ito ngayong araw. Nakasuot ito ng simpleng barong, ngunit ang otoridad sa mukha nito ay sapat upang patahimikin ang bupong silid. Celestine, mariing sabi ng matanda, iyan ba ang pagpapalaki sa iyo ng pamilya? Magnakaw damit ang apelido natin? Mama, Tiyo Sabino, hindi niyo po naiintindihan. Mas malinaw pa sa araw ang narinig ko, putol nito. Tumayo rin si Victor Malvar. Base sa mga dokumentong ito, may malinaw na pagtatangkang ilipat ang kontrol ng ilang asset nang walang wastong pahintulot. Si Luz Vindami naman ay mahinahong nagdagdag. At ang galaw sa bank records ay may indikasyon ng preparatory diversion. Hindi ito simpleng proteksyon, ito ay panlilinlang. Tuluyan ng nayanig ang company na Celestine. Sa galit at desperasyon, sinubukan pang agawin ni Rufino ang folder sa mesa, ngulit mabilis siyang ginarang ni Teban. Mula sa likuran ay pumasok ang 2 security personnel na matagal nang tinawag ni Leandro bago pa magsimula ang pulong. Ano ito? Sigaw ni Dario. Ito, sagot ni Leandro, ang araw na natapos ang paglalaro ninyo sa pangalan ko. Ilang minuto lang ang lumipas at ang dating palalong sina Rufino at Dario ay napilitang sumama sa security habang ipinaalam ni Victor na tatawagan na ang pulis at ang legal compliance team. Si Celestine naman ay nanatiling nakatayo sa gitna ng hall, tila hindi pa rin matanggap na gumuho sa isang araw ang lahat ng pinaghirapan niyang intriga. Habang unti-unting nililimas ang hall, napansin ni Nerissa na may lumapit sa kanya. Si Belen. Namumugtog ang mga mata nito. Sa unang pagkakataon, hindi ito mukhang matigas. Mukha lamang itong pagod. Nerissa, mahina nitong sabi. Napaharap siya rito. Ma'am? Ako, napalunok si Belen. May mga pagkakataong alam kong mali ang sinasabi nila laban sa'yo, pero natakot ako. Pinanghawakan nila ang panggagamot sa anak ko. Pinangakuan nila ako ng tulong kapalit ng pananahimik ko. Tahimik si Nerissa. Hindi ko po kayo ipinagtanggol. Umiiyak na dugtong ni Belen. Patawarin mo ko. Sa dami ng sakit na tiniis niya sa bahay na iyon, pwedeng napakadali sanang manumbat. Pero nang makita niya ang luha sa mata ng matandang babae, naalala niyang hindi lahat ng nananahimik ay masama. May ilan ding bihag ng takot. Hindi ko po makakalimutan ang lahat, mahina niyang sabi. Pero ayoko na ring dalhin pa iyon habang buhay. Napayuko si Belen at tahimik na tumanggo. Pagkaraan ng kaguluhan, muling bumalik ang katahimikan sa mansyon. Ngunit hindi na iyon ang dati nitong uri ng katahimikan. Hindi na iyon katahimikang puno ng pagtatago. Ito ngayon ay katahimikang pagod, ngunit magaan. Parang isang bahay na sa unang pagkakataon ay nakahinga. Nang sumapit ang gabi, ipinatawag muli ni Leandro si Nerissa sa hardin sa likod ng mansyon. Tahimik ang paligid. Tanging mga ilaw sa poste at amoy ng basang damo ang naroon. Natatakot ka pa ba sa akin? Tanong ni Leandro habang nakatanaw sa madilim na hardin. Hindi agad sumagot si Nerissa. Hindi na po kagaya noon. Galit ka pa rin? Kaunti. Tapat niyang sagot sa kabahagyang ngumiti. Napahinga ng marahan si Leandro. Deserve ko naman. Napatingin siya rito. Sir, pero kung hindi niyo rin po ginawa ang plano ninyo, baka hindi rin lumitaw ang totoong kulay nila. Tiningnan ni Leandro sa kanya. At baka hindi ko rin makita ang totoong tibay mo. Tahimik silang nagkatitigan sandali. Walang malinaw na pag-aamin sa pagitan nila, parehong naramdaman na may nabago na naman. Mas malalim kaysa sa simpleng utang na loob. Mas tahimik kaysa sa pag-ibig na minamadali. Isang uri ng paglapit na ibinubuo ng panahon, tiwala at paggalang. Sir, mahina nitong sabi. Ano pong mangyayari sa akin pagkatapos nito? Hindi agad sumagat si Leandro. Sa halip ay ibinaba niya ang tingin sa mga kamay nito na matagal nang sanay humawak sa trabaho, sa pagod at sa pang-aapi. Hindi ka na mananatiling nakatayo lang sa gilid ng laban, Nerissa. Sabi niya sa wakas. Panahon nang umangat ka hindi dahil iniligtas kita, kung hindi dahil pinatunayan mong kaya mong tumayo sa gitna ng bagyo. At sa gabing iyon, habang tuluyan nang bumabagsak ang mga taong nagtago sa likod ng kasinungalingan, nagsimula namang tumayo si Nerissa sa isang bagong landas. Hindi na bilang tahimik na maid na laging target ng utos at paninira,
kundi bilang babaang unang napatunayang karapat-dapat pagkatiwalaan sa gitna ng mundong matagal ng nilason ng kasakiman. Bago tayo tuluyang dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muli. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood o nakikinig na yon. Nakakatuwang isipin na sa barawat lungsod, bayan o kahit sa simpleng kwarto kung saan ka man naroroon, may isang pusong sabay na umaasang magiging maayos din ang lahat para sa mga karakter na ilang gabi na nating sinubaybayan. Kaya kung handa ka na, samahan mo ako sa pagtatapos ng kwento ni Nerissa at Leandro, isang kwentong dumaan sa hiya, paninira, paglaban at sa wakas ay hahantong sa buhay na pinanday ng tiwala at dignidad. Matapos ang pagbagsak ni Celestine, Dario at Rufino, hindi agad naging payapa ang lahat sa Vergara Mansion. Totoo, wala na ang pinakamalalaking banta sa loob ng bahay. Wala na ang mapagkunwaring pag-aalala ni Celestine sa mga pasilyo. Wala na ang malamig na boses ni Dario na nagtatago ng panlilinlang sa likod ng salitang proteksyon. Wala na rin ang tahimik, ngunit mapanganib na galaw ni Rufino sa mga papeles ng kumpanya. Ngunit ang mga sugat na iniwan nila ay hindi basta-bastang naghihilom sa isang iglap. Sa mga unang linggo matapos ang eskandalo, maraming kailangang ayusin. May mga opisyal na imbestigasyon, may mga pulong sa legal team, may mga lumang records na kailangang muling buksan, may mga tauhan sa kumpanya na kailangang kausapin upang tiyaking walang ibang sangkot sa tangkang pagnanakaw sa mga ari-arian ng pamilyang Vergara. Kahit sa loob ng mansion, dama pa rin ang bigat ng mga nagdaang pangyayari. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na unti-unting lumilinaw. Hindi na babalik si Nerissa sa dating pwesto niya sa buhay. Isang umaga, ilang araw matapos ang malaking komprontasyon, ipinatawag siya ni Leandro sa study room. Nasa loob na rin sina Victor Malvar at Luz Viminda Chua niyang dumating siya. Pagpasok pa lang niya, ay agad na siyang kinabahan. "Sir, pinatawag niyo po ako?" Maingat niyang tanong. Tumayo si Leandro mula sa kinauupuan. Hindi na ito gumagamit ng tungkod. Hindi na rin ito nagpapanggap. Sa unang pagkakataon, malaya itong kumikilos sa loob ng sariling bahay na hindi kailangang magtago. "Oo," sabi nito. "Umupo ka muna." Napatingin si Nerissa kina Victor at Luz Viminda saka dahan-dahang umupo. Si Victor ang unang nagsalita. "Nerissa, matagal na akong konsultant ng pamilyang Vergara. Sa dami ng taong dumaan sa negosyong ito, bibihira akong makakita ng taong hindi natitinag kahit dinudurog ang pangalan." Nayuyuko si Nerissa. "Ginawa ko lang po ang tama. At yan ang dahilan kung bakit ka narito," dugtong ni Luz Viminda. Napagdesisyonan ni Leandro na ilunsad ang isang foundation sa ilalim ng kumpanya, hindi lamang para sa mga scholar, kundi para sa mga pamilya ng manggagawa, katulong, driver, hardinero at iba pang mga taong kadalasang hindi nabibigyan ng pagkakataon. Dahan-dahang napatingala si Nerissa. Tumingin si Leandro sa kanya. Ang pangalan nito ay Vergara Foundation sa ngayon, pero may plano akong mas palawakin pa yon. Hindi agad nakaimik si Nerissa. "Sir, bakit po ninyo sinasabi ito sa akin?" "Dahil gusto kong ikaw ang tumulong magpatakbo nito." Parang naubusan ng hangin ng silid para kay Nerissa. "Ako po ba?" Halos pabulhong niyang sabi. "Sir, hindi po ako." "Hindi ka abogado. Oo, hindi rin nagtakos sa mamahaling paaralan. Pero alam mo kung ano ang hirap, alam mo kung ano ang takot na mawalan, at higit sa lahat, hindi ka marunong mambaboy ng pagkakataon." "Pero sir," nanginginig ang boses niya, "maid lang po ako." Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay marahang sumagot si Leandro. "Iyon ang trabahong ginawa mo, hindi iyon ang kabuuan mo." Parang unti-unting nabasag ang matagal nang ikinulong ni Nerissa sa kanyang sariling isip. Ilang taon na ba siyang namuhay na ang tingin sa sarili ay hanggang doon lang. Hanggang sa trabaho, hanggang sa pagtitiis, hanggang sa pagiging sapat. Para sa iba, pero hindi kailanman karapat-dapat para umangat. Hindi niya namalayang namasana ang kanyang mga mata. Lumipas ang mga buwan at nagsimula nga ang bago niyang mundo. Hindi agad madali ang lahat. Sa umpisa,
Hirap na hirap siyang masanay sa mga papeles, sa mga meeting, sa pakikiharap sa mga tao mula sa iba't ibang departamento. May mga pagkakataong pakiramdam niya ay wala siya sa lugar. Minsan, pagpasok niya sa conference room, mararamdaman niya agad kung sino-sino ang nagdududa. Isang beses matapos ang presentation ukol sa scholarship structure para sa mga anak ng empleyado, nilapitan siya ng isang assistant manager na si Rolando Besa. "Miss Almario," sabi nito, pilit magalang pero may bahid ng pagmamaliit. "Sigurado po ba kayong kakayanin ninyo ang ganitong trabaho? Medyo malayo po ito sa dati ninyong role." Alam ni Nerissa ang ibig nitong sabihin. Dati siyang katulong at para sa ilang tao, mananatili siyang ganoon kahit bihisan pa siya ng maayos at paupuin sa harap ng mesa. Ngunit sa halip na mapahiya, mahinahon siyang ngumiti. May mga bagay pong malayo sa nakasanayan pero hindi ibig sabihin hindi kayang aralin. Hindi po ba, Mr. Besa? Hindi nakasagot agad ng lalaki. Sa kabilang dulo ng hallway, tahimik lamang na pinanood ni Leandro ang eksenang iyon. Nang makalapit siya kay Nerissa, may bahagya itong ngiti. "Gusto ko yon," sabi niya. Napatingin siya rito. "Alin po?" "Yung hindi ka na agad umaatras sa tingin ng iba." Huminga siya ng marahan. "Natututo na po." "Hindi," sagot ni Leandro. "Naalala mo lang kung gaano kakatatag." Kasabay ng pagbabago sa trabaho ni Nerissa ay ang pagbabago rin sa buhay ng kanyang pamilya. Dahil sa tulong ni Leandro at ng foundation fund na personal nitong inilaan, nailipat sa mas maayos na ospital si Lilia Almario. Hindi man agarang himala ang nangyari, naging mas sistematiko ang gamutan nito. Nagkaroon ng regular check-up, nabili ang mga gamot na dati hinahati-hati lamang para tumagal. At sa paglipas ng panahon, unti-unting lumakas ang katawan ng kanyang ina. Isang linggo, nakauwi si Nerissa sa Bicol matapos ang ilang buwan ng sunod-sunod na trabaho. Nang makita niya ang kanyang ina sa labas ng bahay, nakaupo ngunit mas maayos na ang kulay ng mukha, hindi niya napigilang mapahagulgol. "Nay!" umiiyak niyang sabi habang lumalapit. Napangiti si Lilia at hinaplos ang pinsi ng anak. "Abay, bakit ka umiiyak dyan? Para akong namatay ulit ah." Napatawa siya sa gitna ng luha. "Grabe naman po kayo." Lumabas si Pia mula sa loob ng bahay, bit-bit ang ilang papel. "Ate, natanggap na ako sa nursing school." "What?" Napahawak si Nerissa sa bibig. "Talaga?" "Oo," sigaw ni Pia habang umiiyak na rin. "Ate, hindi na ako titigil. Magtatapos ako." Yinakap silang dalawa ni Nerissa ng mahigpit. Sa maliit na bakuran ng bahay nila, sa ilalim ng mainit na araw at amoy ng lupang probinsya, pakiramdam niya ay sa wakas may bunga na ang lahat ng pagod, hiya at pagtitiis na binitbit niya mula nung iwan niya ang baryo. Hindi lang pamilya Almario ang unti-unting umaangat. Sa mansyon, nagkaroon din ng pagbabago sa buhay ng mga taong minsang tahimik lang na umiikot sa kwento. Si Garda Puno, dahil sa husay at katapatan, ay ginawang head of kitchen operations para sa lahat ng guest properties ng Vergara. Nang sabihin yun sa kanya ni Leandro, halos hindi makasalita ang kusinera. "Sir, ako?" gulat nitong sabi. Ang alam ko lang naman ay pakainin ng gutom at murahin ng bastos." Napatawa Leandro. "Eksakto, kailangan ko ng taong marunong sa dalawa." Si Milo Cardenas naman ay nabigyan ng maliit na lupang sasakahin sa gilid ng isa sa mga probinsyal na ari-arian ng Vergara. Nang ibigay sa kanya ang papeles, tahimik lamang siyang tumingin sa lupa sa dokumento. Saka biglang napasinghap. "Sir, sigurado po ba kayo?" "Oo," sagot ni Leandro. "Matagal mo nang binubuhay ang hardin ng bahay ko. Panahon nang may sarili ka namang pagtataniman." Napatungo si Milo at kahit hindi ito pala luhaing tao, kitang-kita ang pagbuo ng luha sa mga mata nito. Si Teban Lucero naman ay ginawang transport supervisor ng kumpanya. Hindi na lamang siya simpleng driver.
Siya na ang namamahala sa fleet schedule, delivery coordination at logistics support ng ilang sangay ng kumpanya. Sir, baka sumobra na po kayo sa tiwala. Biro nito minsan. Umiling si Leandro. Hindi. Ngayon lang ako tumitigil sa paglalagay ng tiwala sa maling tao. Maging si Belen Uitingsu ay nabigyan ng pagkakataong bumawi. Hindi na siya naging malamig gaya ng dati. Bagkus ay mas naging tahimik siyang maalaga sa mga bagong tauhan at mas maingat sa paraan ng pagtingin sa mga tao. Minsan, nadatnan siya ni Nerissa sa linen room habang maayos na nagtuturo sa isang bagong kasambahay. Ganito ang tamang tiklop, sabi ni Belen. Pagkatapos ay napatingin siya kay Nerissa at bahagyang ngumiti. At kapag napagod ka, magsabi ka, huwag kang matulad sa iba na kinikimkim ang lahat. Naintindihan ni Nerissa ang lalim ng salitang iyon. Hindi na nila kailangang hukayin pa ang nakaraan. Sapat nang nakita niya ang pagbabago ng babae. Lumipas ang 3 taon. Sa loob ng panahong iyon, tuluyang naging mas malawak ang naitulong ng foundation. Nagkaroon ng scholarship grants para sa mga anak ng empleyado. Nagkaroon ng maliit na pabahay para sa matatandang tauhan na wala ng sariling malipatan. Nagkaroon ng livelihood training para sa mga biyuda ng dating manggagawa. At sa bawat proyektong iyon, si Nerissa ang isa sa pinakaabala. Hindi sa likod lamang ng mesa, kundi maging sa mismong pagdalaw sa mga komunidad at pakikipag-usap sa mga taong tinutulungan nila. Doon niya lalong napatunayan sa sarili na hindi nasusukat sa pinangmulan ang halaga ng tao. At sa buong panahong iyon, hindi rin nawala si Leyanwa sa kanyang tabi. Hindi agad umamin ng dalawa sa nararamdaman nila. Hindi iyon kwento ng bigla ang halikan sa gitna ng ulan o madali ang pag-ibig na walang pinaghugutan. Sa halip, dahan-dahan itong nabuo sa maliliit na bagay. Sa pagsundo ni Leandro sa kanya mula sa community site kapag gabi na. Sa paglalapag nito ng pagkain sa mesa kapag nakakalimot na siyang kumain dahil sa trabaho. Sa katahimikang komportable nilang pinaghahatian sa veranda habang tanaw ang hamog ng Tagaytay. Isang gabi habang nasa hardin sila ng mansyon, tahimik na nagsalita si Leandro. Alam mo, sabi niya, dati akala ko sapat ng protektahan ko ang sarili ko sa kasinungalingan ng iba. Napatingin sa kanya si Nerissa. At ngayon po, ngayon alam ko nang mas mahirap pero mas mahalaga palang matutong magtiwala ulit. Huminga siya ng marahan. Takot pa rin po ba kayo? Kapag ikaw ang kaharap ko, bahagyang ngumiti. Oo, pero hindi dahil sasaktan mo ako, kundi dahil kaya mo na ulit akong paniwalain sa mga bagay na matagal ko nang binitawan. Tahimik si Nerissa. Narinig niya ang sariling tibok ng puso. Sir? Leandro, marahan nitong wasto. Nangumiti siya. Leandro, matagal ko nang pinatawad. Hindi iyon ang gusto kong marinig. Alam ko, at pareho silang natahimik. Ilang buwan pa ang lumipas. Sa lumang hardin ng mansyon, ang lugar kung saan minsang nagsimula ang maraming pag-uusok nila, kung saan minsang nakita niyang tuluyang bumagsak ang mga nagkubli sa kasinungalingan at kung saang madalas silang tumatakas kapag masyadong maingay ang mundo, doon muling inanyayahan ni Leandro si Nerissa isang hapon. Akala niya noon ay simplong pag-iinspeksyon lamang sa bagong landscape ng hardin. Ngunit nang nakarating siya sa gazebo, tumambad sa kanya ang ilang pamilyar na mukha. Si Lilia na nakaayos ang buhok at mas maaliwalas ang mukha. Si Pia na nakasuot ng simpleng ngunit maayos na dress. Si Nagarda, Milo, Teban, Belen, Victor at maging si Don Sabino. Bakit po kayo lahat nandito? Naguguluhang tanong ni Nerissa. Mula sa gitna ng gazebo, dahan-dahang lumapit si Leandro. Wala itong suot na Amerikana ng negosyo. Isang simpleng polo lamang, ngulit malinaw sa kanyang mga mata ang desisyon. Nerissa, sabi nito, marami na akong itinalyong negosyo, marami nang napalago, marami na ring iligtas na ari-arian, pero may isang bagay na hindi ko kayang ipagkatiwala sa iba. Hindi na siya makahinga ng maayos. Yung natitira kong buhay, dugtong ni Leandro. Gusto kong makasama ka.
At bago pa siya tuluyang iyak, lumuhod ito sa harap niya at inilabas ang isang maliit na kahon. Hinding-hindi kita minahal dahil naawa ako sa iyo at alam kong hindi mo rin ako mamahalin dahil sa pangalan ko. Minahal kita dahil sa gitna ng mga panahong pinakamasama ako, pinili mong magsabi ng totoo, pinili mong lumaban at pinili mong manatiling marangal. Nerissa Almario, papayagan mo bang makasama ko sa natitirang mga taon? Tuluyan ng pumatak ang luha sa pisngi ni Nerissa. Sa likuran niya ay umiiyak na si Lilia. Si Pia ay napapahawak sa bibig. Si Garda ay tahimik na sumisingot habang kunwari inaayos ang panyo. Si Milo ay nakangiti ng malaki at si Belen na minsang naging malamig sa kanya ay ngayon ay umiiyak na tila sariling anak ang nakikita. Napahawak si Nerissa sa dibdib. "Leandro!" Bahagya itong ngumiti, ngulit may kabarin sa mga mata. "Kapag ayaw mo, pwede mo naman akong paghintayin ng 5 minuto para hindi masyadong nakakahiya." Natawa si Nerissa sa gitna ng pag-iyak. Pagkatapos ay tumanggo siya. "Oo!" Parang sabay-sabay na huminga ang lahat. Nang isuot ni Leandro ang singsing sa kanyang daliri, pakiramdam ni Nerissa ay hindi iyon basta alahas. Para iyong sagot sa lahat ng gabing inakala niyang hanggang hirap at pagtitiis lang ang nakalaan sa kanya. Sagot sa lahat ng pagkakataong minaliit siya ng mundo. At patunay na may mga wakas palang hindi iniiwan ang sugat na bukas. Mga wakas na tunay na naghihilom. Pagkaraan ng ilang buwan, idinaos ang kanilang kasal sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng mga taong tunay na naging bahagi ng kanilang laban. Walang labis na yabang, walang magarbong palabas para sa lipunan. Isang kasalang may init ng pamilya, mga kaibigang pinili ng panahon, at pagmamahalang hindi isinilang sa luho kundi sa katotohanan. At hindi nagtagal matapos ang pasal, binuksan nila ang bagong gusali ng Almario Vergara Center for Workers' Families. Isang sentrong may scholarship office, livelihood hall, counseling room, at maliit na klinik para sa mga pamilya ng manggagawa. Sa entablada ng pagbubukas, magkatabi sina Nerissa at Leandro habang pinapalakpakan ng mga tao. Sa harap nila ay mga katulong na minsang hindi pinapansin, mga driver na hindi pinakikinggan, mga hardinero, kusinero, janitor, at mga anak nilang may mga pangarap ding madalas isang tabi ng mundo. Tumingin si Nerissa sa karamihan. Pagkatapos ay napatingin siya kay Leandro. Minsang nagsimula ang lahat sa isang mansyong puno ng lihim, sa isang gabing puno ng hiya at pagkagulat, at sa isang lalaking nagkunwaring bulag upang makita ang katotohanan. Ngunit ang hindi nila inaasahan, sa gitna ng lahat ng pagpapanggap, pang-aapi at kasakiman, doon pala mabubuo ang isang buhay na parehong magpapabago sa kanila. At sa huli, ang dalagang minsang tinignan lamang bilang bagong maid ay hindi lang nakahanap ng pag-ibig. Nakahanap siya ng sariling dangal, boses, at puwang sa mundong dati hindi ayaw maniwalang may mararating siya. Samantalang, ang milyonaryong minsang tinuruan ng pagtaksil na huwag ng magtiwala ay natutong muli dahil sa isang babaeng hindi marangya, hindi perpekto, ngulit totoong totoo. Sa harap ng bagong gusali, habang magkahawak-hamay silang nakatingin sa mga pamilyang matutulungan pa nila, alam nilang hindi man naging madali ang lahat, naging buo naman ang wakas. At sa pagkakataong iyon, wala nang kailangang magkunwari, wala nang kailangang itago, dahil ang buhay na nasa harap nila ngayon ay hindi na bunga ng takot, kundi bunga ng katotohanang ipinaglaban nila hanggang dulo.